Hello, my besties and my beautiful soul. Ngayon, sisimulan natin sa tanong na ano ang advice sa'yo ng spirit guide mo, no? So, my bestie, anong advice kaya ng spirit guide mo sa'yo, no? So, again, this is a general reading, no? Supposed to be, dapat marunong tayo mag-filter out ng mga message na matatanggap natin for today's reading, no? So, kapag naka-resonate ka dun sa mga message na marinig mo today, no? So, just claim it, no? Or take it, no? Pero kapag hindi ka talaga nag-resonate sa message, no? Just leave it the rest, no? Hindi mo kailangan i-take or i-claim lahat ng mga message, no? Kung hindi rin naman talaga totally na nakaka-resonate ka, no? Kasi magiging baka magkaroon lang or may stress ka lang kung ang lahat ng message is iti-take mo, okay? And ngayon, alam naman natin na mahal na araw, no? So, sobrang ganda ngayon na magkaroon ng self-reflect or dapat marunong tayo mag-self-reflect ngayon, no? Kasi it is a mahal na araw nga, no? Sinaselebrate natin siya. So, dapat marunong tayong mag-remember kung ano ba talaga nangyari noon, no? And laking iput natin si God sa center natin, no? So, dapat si God ang center pa rin natin always, no? And ako lang ay guide lang, no, para sa inyo. And sabi ko nga, si God pa rin talaga ang nakakaalam kung ano ba talaga ang mangyayari sa inyo, no? And God knows talaga, okay? So, again, this is a pick a card. So, group 1, group 2, and group 3, no? So, bibigyan ko kayo ng time para makapag-isip kung alin ba dyan talaga yung pili nyo is nakukuha yung attention nyo or alin ba dyan yung napupusuan nyo, okay? So, you can stop the video naman para makapag-isip ka pa, okay? And kung nakapili ka na, just go sa description box. And ilalagay ko doon sa description box yung mga separate groups na meron tayo, okay? And you can, click na lang, then makakapunta ka na sa readings mo, okay? Hello, Group 1. So, Group 1, ano ang advice sa'yo ng spirit guide mo, no? So, Group 1, ano ba ang advice sa'yo ng spirit guide mo? Ang nakuha mo dito is 6 of Swords, no? So, maybe ang sinasabi ng spirit guide mo sa'yo is walang masama kung magkakat ka ng taong mga nasa paligid sa'yo, and lalo na kung hindi naman talaga nakakatulong sa'yo or wala naman totally ambag sa life mo, okay? And hindi naman pagiging selfish kung alisin mo yung mga tao din talaga na nagbibigay lang din naman sa'yo ng negative energy, okay? Ayan. So, or maybe nakita ko rin dito, marami kang ikakat na tao, no? Or may mga tao ka nang kinat, okay? And 5 of Cups din kasi it's talk about emotions nga. Kung papansin mo, parang ano ka talaga or maybe nawawalan ka ng gana talaga or talagang yung energy mo is nahihigop din ng iba, okay? And ngayon, hindi mo alam kung saan ka ba talaga magsisimula, no? Or maybe talagang iniisip mo din talaga yung mga taong nakakonect sa'yo. Kung halimbawa, for example, yung mga taong tinutulungan mo, no? Or talagang sila rin yung iniisip mo ngayon, okay? And 5 of Wands is it's talk about the struggles natin na nararanasan natin sa life, no? Ay nakita ko dito, every time na may mako-conquest ka na struggles, you should treat yourself naman kahit sa small things lang or small amount din, no? At kailangan din talaga na i-treat natin yung sarili natin sa mga bagay na nalagpasan natin, okay? Ayun yung nakita ko ngayon. Ayun yung emotions mo na nakita ko ngayon. And ang nakita kong mga energy dito is Pisces and Capricorn, Libra, and Gemini, no? Sobrang taas ng energy ng mga water sign dito. And of course, earth sign, okay? So, ang una mong nakuha is ang nakuha mong card is 10 of Cups, no? So, it's talk about emotions, no, when it comes sa family, or maybe yung iba sa inyo talaga may pamilya na, or yung iba is may jowa na, okay? And sinasabi kasi dito, everything you plan for has worked out, no? So, I think naman ngayon, kung ano yung meron ka ngayon is very contento ka na, no? And talagang masaya ka rin, no? And family, okay? And it, talagang maybe nakita rin ng spirit guide mo na mapagmahal ka rin na tao, no, when it comes sa pamilya mo, or maybe talaga nakita ko dito na maganda naman din yung takbo ng pamilya nyo. Nakita ko dito, kaso nga lang may the devil tayo nakuha, no? Pero kasi itong the devil, hindi naman siya nakita ko, hindi naman siya negative, no? And sinasabi lang dito, no, na you are released from the bandage, no? Talaga, maybe kung nakaranas ka nun talaga sa, for example, sa partner mo na hindi mo nagustuhan talaga, nakalis ka na dun, okay? Yung feeling mo talagang hindi na siya talaga healthy or talaga medyo nasasaktan ka emotionally and physically, no? Talagang ngayon, okay ka na kung nasaan ka man ngayon, no? Kung ano yung meron ka ngayon, no? And sabi kasi dito, no self-imposed, no? Limitations, no? I think sinasabi lang din talaga ng spirit guide mo na mag-set ka rin ng limitations or know your
limitation or even even the boundaries mo, no? And also talagang i-express mo din yung sarili mo, or kasi talaga nakita ko dito nagkikimkim ka lang talaga, no? Or kinikimkim mo lang din talaga yung mga bagay of even the problema mo or struggles mo, no? Talagang feeling ko hindi ka rin din talaga nag-express ng emotions mo sa iba, no? Kaya medyo it's hard sa iyo ngayon kung paano mo siya sisimulan, or sino ba yung mga tao na lapitan mo talaga, no? Ayun yung nakita ko dito. So ayun yung sinasabi din talaga sa akin ng spirit guide mo, no? And sinasabi nga dito, you have freedom naman eh. You have freedom to express yourself, to choose kung ano ba talaga yung magpapagaan sa loob mo, no? And sinasabi rin kasi ng spirit guide mo, sabi nga niya, hindi naman masama mag-let go ng mga tao na feeling mo talaga unhealthy na sa life mo, okay? Kasi yun yung nakita ko dito, ay nahihirapan ka rin talaga makapag-look forward, okay? See, lumabas din kasi dito is Four of Pentacles, no? Ang sabi kasi sa Four of Pentacles, ang Pentacles is representation of abundance when it comes sa money or something opportunities or even the positions sa work, no? Nakita ko dito. Kaso nga lang, nahihirapan ka lang din talaga mag-look forward, or may mga bagay ka rin talaga na nararanasan na talagang dahil din sa sa environment mo or sa surroundings mo, no? Kasi nga dito may kailangan kang ikat, no? May mga bagay ka kailangan na ikat, tao man or habit mo, no, na kung anong meron kang habit, no. And nakita ko dito is greed, no. Maybe talagang may mga na-encounter ka rin talaga na tao na sakim sa kanya na lahat pero gusto pa ng sobra, okay? Maybe ayun, no? And lack of originality, no? Talaga marami ring tao talaga na gustong-gusto talagang gayahin ka or something na halimbawa pagdating din talaga sa mga bagay na ginagawa mo, no? Ang nakita ko dito, or maybe talaga marami ring talagang nagseselos sa'yo, okay? And sabi dito is Eight of Swords. So ang swords is problems, no? And ito yung mga bagay na kailangan natin lakipan ng decisions, no? And makikita mo dito, para kang nasa chain ka, no? Na kung saan hindi ka makawala or talaga nakatali ka, hindi mo ma-express yung sarili mo kasi syempre, no, napapalibutan ka rin kasi ng swords. Ang swords kasi dito is representations ng mga tao na sa paligid mo, okay? And nakita ko dito kasi you have freedom to choose, no? You have freedom to choose sa mga taong i-stay mo sa life mo, or you have freedom to choose sa mga taong ikakat mo, okay? Ayun nakita ko dito. And nakikita ko kasi dito yung yung mga taong toxic, okay, nabubulol pa ako, no? So, I think talagang marami talagang toxic na tao sa life mo na nakasurround sa'yo, no? And sinasabi kasi dito, new perspective, no? So, dapat tumingin ka naman ng panibagong perspective, no? Baka naman kasi, yan at yan na lang din talaga yung ginagawa mo, wala nang iba, no? So, try to get a new perspective from the others, no? And limitation din, no? Mag-set ka ng limit sa mga taong nakakasama mo, or okay? Maybe sa mga friends or relatives, even the inside the family, no? Kasi I think talaga maraming tao na iinggit sa iyo, no? Ayun nakita ko dito. And Ace of Cups is talk about emotions, and talagang madalas nag-reminisce ka talaga, no? And talaga ang oras sa iyo is dito, importante lahat sa iyo ng oras, no? Yung oras mo is very important sa iyo, okay? And repress emotion, hindi mo lang din talaga na-express yung sarili mo, or takot ka lang talaga mag-express ng emotions mo sa maybe sa pamilya mo or sa friends mo or even sa sa trabaho. Okay, nakita ko dito. Medyo nabablokade logic ka lang dito, or talaga maraming taong humahadlang sa iyo. May mga factors, no, na nararanasan ka na may mga wants ka pero hindi siya natutupad or hindi siya natutuloy because sa mga taong nakasurround sa iyo. Okay? Ayan 'yon, no? And emptiness, no? Maybe nakakaramdam ka rin talaga, no, ng emptiness dyan sa part mo, no? And maybe talaga ngayon may nakikita ako, galing ka rin din talaga sa broken sequence or talagang so much pain, no? Or maybe in third party, nakikita ko dito separation, no? Ikaw na bahala doon kung ano ba yun, nakikita ko dito, no? Kasi nakikita ko dito, dumaan ka talaga sa pain, no? Na talagang iniyakan mo, suffer, and maybe na-involve ka sa third party, or nakita ko dito separations, no? Kaya medyo ang advice sa'yo ng spirit guide mo, okay lang, kung may mga taong accept, okay? Kapag may mga taong aalis, edi i-let go mo sila, no? Kasi hindi naman din talaga siya importante sa life mo, no? Ayan, maybe because of this talaga kaya magle-let go ka rin ngayon, no, ng mga taong hindi na talaga totoo sa'yo, talagang medyo bitter na talaga, no? And pain, or ngayon nasa suffering ka lang, no? And nakita ko talaga separation and heartbreak dito, no? And sinasabi rin kasi sa'yo ni universe or ng spirit guide mo is find ways to fill your cup, no? So try mong humanap ng paraan kung paano mo ba mapupuno yung kasayahan mo, or yung gano'n, no? O yung mga wants mo, di ba? Your cup, be self-full, follow your heart, and always trust your intuition, no? So, sinasabi ni spirit guide mo na sundin mo yung puso mo, okay? And sundin mo rin yung kutob mo, no? Kasi maling mo, tama, accurate pala yung mga intuitions mo or yung mga want mo. Maybe talagang kapag sinunod mo yung puso mo, baka magkaroon ng changes sa life mo, okay? Nakita ko. And sabi dito, go deep within, okay?
find your triggers, okay? And address them one by one, okay? So, try to confront din yung mga taong talagang masyado nang hindi na talaga healthy sa'yo or talagang nag-overthink ka na sa kanila. May times na may maririnig ka sa kanila or nag-overthrow sila ng so much word na kung saan it's too harsh sa'yo, no? So, try to confront them para maputol yung ganong, para ma-break through mo din yun, no? Para maisip nila, hindi ka nila kakayan-kayanin, no? Ng ganon-ganon lang, okay? So, ang sinasabi rin sa'yo ng spirit guide mo is, self-healing is the best healing, okay? Only then can you offer the best version of yourself. No, see, nakita ko dito talaga because of your so much pain. Ngayon, you are looking for healing or self-healing, no? Or maybe you are nasa situation na healing process ka pa, no? Kasi nagdaan ka sa pain and so much pain na naramdaman mo, no? So, sabi dito is, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, okay lang, tanggapin mo, accept mo yung emotions mo, express mo yung kung ano, gaano kasakit yung natanggap mo, and offer yourself para naman sa magandang version sa sarili mo, no? So, talagang dapat may learnings ka rin makuha, no? Through past experience na naranasan mo na talagang so much pain ang naramdaman mo, no? Kailangan nga, sabi nila, every time na nagkakaroon tayo ng struggles and nako-conquest natin yun, dapat may natututunan tayo, okay? No? Para sa susunod, hindi na nila magagawa sa atin yun or maybe hindi mo na rin mararanasan yun kasi meron ka ng learnings about that, no? So, malalagpasan mo lang din, kahit dumating siya ulit sa'yo, malalagpasan mo rin kagad, no? Hindi na siya mag-i-stay ng matagal. So, kukuha lang ako ng mga energy, no, dito. Maybe it's your energy, no, mga nanonood, no. So, Gemini, Cancer, Aries, Libra. So, Libra, no, kailangan mo rin talaga manimbang, no, or maging balance sa lahat ng bagay, mapapositive or negative man yan, okay? Next is Scorpio, and last one is Virgo, no. So, thank you, Group 1. That's your readings today. So, I wish may mga, nakuha mo yung mga want mong message, no, and talagang sana maging guide to sa'yo, no. So, bye-bye! Hello, Group 2. So, Group 2, ano ang advice sa'yo ng spirit guide mo, no? So, ang advice sa'yo ng spirit guide mo is here, no? So, nakuha mo is 2 of Wands, no? Ang sabi dito sa 2 of Wands, maybe may parating sa'yo na struggles, no? Or maybe na-conquest mo na to, no? Na kung saan, you have, nag-choose ka dito, no? Sa dalawa, or namili ka talaga. Kung titingnan mo, di ba, may hawak-hawak ka, no? Or maybe talaga sa struggles mo, may still ngayon, sobrang fresh pa sa'yo, no? And talagang pinangahawakan mo din yung mga nangyari na yun, okay? And next is the Hangman, no? So, the Hangman is representation of all your sacrifices, no? And may mga bagay ka rin talaga na hinihintay or something, no? Pero it's talk about sacrificing, no? Maybe efforts mo sa mga, may dumarating na, na struggle sa'yo. And talagang nagsasacrifice ka din dun talaga, no? Or talagang pinaglalaan mo to na efforts kaya nalalagpasan mo, no? So, sinasabi rin ng spirit guide na ipagpatuloy mo kung anong ginagawa mo, okay? Kasi it's a kind of healthy rin talaga sa'yo, no? Sa situation mo. Pero ang nakikita ko lang talaga dito is 2 of Swords, no? 2 of Swords, it's a kind of problem na kung saan magkakaroon ka ng decisions, no? Maybe it is a quick decisions lang, no? Kaya be mindful sa actions and decisions na gagawin mo, no? Ayan, so baliktad. So, be mindful sa actions and decision na gagawin mo kasi maybe talaga may outcome to, no? It depends on sa actions and decision na gagawin mo. Maybe it's a bad choice, no? Nakita ko maybe a bad choice to, okay? So, sinasabi ko lang dito na sinasabi rin sa'yo ng spirit guide mo na be mindful, no, sa mga actions and decision na gagawin mo, no? So, ang nakita ko rin dito is mga Aries and Virgo and and Cancer, no? Sobrang taas ng energy ng mga fire sign dito, okay? Fire sign ang nakita ko dito. So, ang nakuha mo dito is the Emperor, no? So, when we say Emperor kasi it's talk about own your space with confidence, no? So, it's talk about sa mga struggles din talaga nararanasan mo, no? And talagang yung struggles na yon talagang sobrang, ito yung tipong umiyak ka or talagang so much pain din talaga yung naramdaman mo dito kasi marami kang sinacrifice, no? Kaya nakita ko dito talaga, no? Napaka strong mong tao, no? Okay, may din gusto sabihin sa'yo ng spirit guide mo, no? Napaka strong mong tao, no? Kasi kada war na na-encounter mo, nako-conquest mo siya and talagang victory ang nakukuha mo, no? And nakita ko dito, yung ginagabayan ka rin talaga ng divine masculine mo, okay? And maybe it's talk about the structure, no? Maybe maybe sa mga
taong malapit sa iyo, no, or mga connections mo, no, talagang tinutulungan ka rin talaga. And ngayon, you should control lang yung emotions mo din, no, nakita ko dito. And sinabi dito sa next card mo is two of wands, no. So, ang dami mong two, okay? So, mamaya explain ko sa'yo, okay? So, sabi dito is, believe in yourself, believe in your personal power, no. So, two of wands, dalawa na talaga siya lumabas, no. So, two of wands and two of wands din. Talagang may mga bagay sa, may mga struggles ka na naranasan na kung saan talagang super fresh pa sa'yo, no. Kahit gaano pa katagal yan, talagang intact, no? Intact. When we say intact, talagang nakadikit na talaga sa ano, or talagang dito talagang bit-bit mo na, okay? Ayun na nakita ko. And justice kasi, to is talk about justice, no? Talaga medyo maybe na-get mo yung justice na gusto mo, or ngayon pa lang, no? Or maybe talaga may makukuha kang justice ngayon, no? Ikaw na nakakaalam nun. And talagang decisions din talaga sinasabi dito, no? Be aware sa mga bagay na pagdidesisyonan mo, okay? And may nakita lang akong planning dito, okay, no? Or maybe talaga nagpaplano ka rin. Ang nakita ko dito, group 2, no? And the hermit, okay? Nakita ko dito, and the hermit kasi it's talk about, kung na-question mo yung sarili, maybe talaga, halimbawa ngayon may iniisip ka talaga na tanong, no, may gusto ka talagang malaman, no, kaya nandito ka sa video to. Sabi nga dito, all life's answers are within you. Nakadepende sa iyo, okay, yung sagot, no. And nakita ko kasi dito, decisions and struggles to, okay. Decision and actions to, okay, na kung saan ayun yung sagot sa mga tanong mo, okay, no, depende sa nilaan mong actions or decisions, no. And nakita ko dito is wisdom, no, ginagabayan ka talaga ng spirit guide mo sa mga sa mga nangyayari sa iyo, no. And inner truth, may malalaman ka lang din talaga dito, no, or kaya may makukuha kang justice, no. Halimbawa may mga tao din talaga na sobra-sobra sa iyo, no, kung anong may mga bagay din na naririnig ka sa iba, no, baka ngayon makuha mo yung justice, or talagang may nangyari na sobrang hindi rin inaasahan, maybe inside the family, or may nangyari na hindi mo pa nakukuha yung justice, no, makukuha mo siya ngayon, okay? Kasi you are in divine inspiration, no, or na-enlight ka, magkakaroon ka ng enlightenment about it, kung ano yung justice na yun, okay? And Cancer kasi, and two of cups, no, see, two of wands, two of swords, and two of wands and two of cups naman. So may emotions na ako nakita dito, no. So sabi dito is open your heart and receive love from others. Kung titingnan mo, kung i-interpret ko to, it's talk about the couple or partnership, no, na kung saan you are give and take, no, give and take ng emotions, things, or mga bagay yan, no. So nakikita ko dito give and take. It's talk about maybe love life mo to or partner mo to, okay? And be balanced lang din talaga, no, when it comes sa partnership. Maybe yung iba sa inyo may jowa na, may asawa na, no, nakita ko dito. And attractions, no, nakita ko naman dito, okay naman, no, okay naman yung yung partner mo ngayon, no, nakita ko dito. And talaga medyo yung connection nyo is talagang And next is nakikita ko dito is Ten of Pentacles, no? Kaso naka-reverse siya talaga. So ang Ten of Pentacles kasi it's talk about abundance, no, when it comes sa family abundance when it comes sa money and family opportunities, kung ano man yan, okay? And ito kasi is talk about structure or mga branch or mga tao nakakonect sa iyo, maybe family mo, relatives mo, or friendship mo, no? Kaso naka-reverse siya. Talaga may problems ka ngayon o may problema ka ngayon talaga na gusto mong makakuha ng message or justice talaga, no? Nakikita ko dito, maybe parating pa lang tong problem na to. And may mga tao, malapit ka sa mga taong masyado mataas ang insecurity nila, no? Kaya medyo ikaw ang namomroblema dito kasi grabe rin talaga sila sa iyo, okay? Kung manira, and betrayal kasi ito nakita ko, no? And dullness of mind, okay? And instability, hindi talaga fix yung mind mo ngayon, no? Kaya lumabas siguro to, no? Maybe you are not fixed when it comes sa emotions and emotional and physically, no. Hindi ka talaga fixed kasi napapaligiran ka ng mga taong the magicians. When we say the magicians, para rin naman siyang the fool. Kaso nga lang, pinagkaiba kasi nila, ito is sobrang rin talaga to, no. Mabibigla ka na lang, or may mga bagay na unexpected, or mamamangha ka bakit nangyari yun, okay? Or maloko rin kasi itong magician na to, okay? And ito kasi mga tao rin talaga na masyadong mataas yung insecurity, no. So mabibigla ka na lang bakit ikaw yung inaano nila, ano yung problema nila sa'yo, na parang gano'n nakita ko dito. Kasi maraming tao, or napapalibutan ka rin ng mga tao, malalayong manipulation, no, or namamanipula ka ng mga tao. Ayun ang gusto sabihin tayo sa'yo ng spirit guide, no, na open your mind sa mga tao
taong nakasurround sa'yo kasi talagang iba rin talaga kung kumilos sila sa'yo, okay? Talagang dinadown ka nila dito, nakikita ko, and may betrayal ako nakikita. See, ayan no, dito pa lang sa Two of Swords, no? Makikita mo na rin talaga, okay? And weakness of will din talaga, no? Talagang maybe talagang ngayon hindi ka rin talaga fix, hindi ka makapag decide ng maayos, no? Because pinapakita din kasi dito talaga na may problema ka rin talaga and may naghahanap ka ng answers, no? And yung answer na na hinahanap mo is matutupad din yan or magkakaroon ng justice, okay? Makukuha mo yung justice, group 2, no? And talagang ayun yung nakita ko ngayon, and sabi sa ni universe or ng spirit guide mo, count all of your blessings, no? So bilangin mo yung mga blessing, no? Kasi totoosin lang, kung bibilangin mo yung blessings na dumarating sa iyo, hindi mo rin talaga mabibilang, no? Kasi sobrang dami niya, no? Even na pagising mo nga lang ng pagising mo nga lang ng umaga is talagang so much blessing na yun, no? Kaya it's hard to count din talaga. Pero sinasabi lang, tingnan mo yung mga blessing na dumadating sa iyo. Ayun yung gusto sabihin sa iyo ni spirit guide mo, no? So sinabi dito, even the small ones, show a gratitude and appreciation for all that you have in your life, no? So see, sinabi na rin dito na i-appreciate mo or magpasalamat ka sa mga natatanggap mong blessing, no? Mapa-small amount lang yan or mapa-small things yan, it's such a blessing pa rin talaga na kahit papaano may natatanggap tayo kay God na blessings, no? And talaga may kita mo rin talaga yung help ni God sa atin, no? Kasi minsan hindi mo ang mga tao kasi kapag nakakatanggap ng blessing, hindi marunong magpasalamat kay Lord, okay? So ang sinasabi lang dito, kapag may natatanggap ka, no, kahit sa mga ibang tao, matuto ka magpasalamat, okay? Try to appreciate, no? Kasi dito may kita mo yung pagkilos ni Lord, okay? Na ginagabayan ka rin talaga ni God, okay? So sabi ko nga kanina, 'di ba, from the start, it's a mahal na araw ngayon, no? So talagang kailangan natin mag-self-reflect and talagang kailangan ng unting reflection sa mga bagay na ginawa natin, no? And matuto tayong magpatawad, okay? And matuto tayong magpasalamat ngayon, okay? Ayun yung ginugunita natin ngayon, no? Group 2 ay yung sinasabi sa iyo. And sinasabi pa dito, all that has yet to come into it, no? Your best days are still ahead of you. Isn't that a wonderful thought, no? So talaga sinasabi, tinatanong ka rin din talaga ng spirit guide mo na nakukuha mo naman din talaga, no? Or maybe talaga minsan question mo yung sarili mo na bakit masyadong ganto, or yung buhay mo or status mo bakit sobrang hirap. Question mo rin kasi yung sarili mo, okay, group 2. Kaya sabi nga dito, kung ano yung natanggap mo, kung ano yung mga bagay na bigay sa'yo ni Lord, contento ka na dapat doon, okay? And matutong magpasalamat. Nakita ko kasi dito, kung ano man yung nangyayari sa life mo ngayon, group 2, or anong status mo ngayon, kung dumadaan ka man sa hirap ng buhay, or nag-awakening ka, or talagang that's life, okay, group 2. Tayong mga tao, nakadikit na sa atin, ang sabi nga nila is, dito, kung may mga tao din talaga nang didiscriminate sa'yo, kadikitan natin ng institutional racism, no, na kung saan talagang hindi na sila mapaghihiwalay, hindi na sila masa-separate, no? Ang problema ng tao, ang struggles ng tao, hindi na masa-separate yon sa takbo ng buhay, okay? Ayun na sinasabi sa'yo ng spirit guide mo, no? Baka mamaya kasi dumadaan ka ngayon sa depression, no, or anxiety, talagang kung ano yung naiisip mo ngayon or mga negative thought na naiisip mo, wag mong gawin, okay? Try to figure out kung ano pa yung mga best way na dapat mong gawin, okay? And matutong magbalanse, no? Matutong i-balance kung ano yung nasa sa isip natin. Nakikita ko dito, no? And tingnan din natin yung mga positive na dumadating sa buhay natin. Wag masyadong magtuon sa negative, okay? Sabi nga nila, attract, avoid negativity, attract the positive, parang positive, no? Dapat ang i-attract natin positive, okay? Wag puro negative, no? So kukuha lang ko dito ng energy mo, kung ano yung mga energy ng mga nanonood dito, no? So sabi dito is Pisces, Libra, no? Talagang Libra, no? Try talaga natin ngayon, mag-reflect and mag-balance, no? Dapat we should know how to balance when it comes to emotions, struggles, and problems, no? Matuto tayong mag-balance, negative and positive, no? Gemini, Taurus, Aquarius, mataas din ang emotion, no? Nakita ko dito. And last one is Virgo, no? So, ayun yung mga energy na nakita ko dito, no? So, group 2, I wish nakuha mo yung mga message na gusto mo or mga wants mo, and sana maging guide to sa'yo, no? And ayun lang, sasabihin ko, pa rin na, be mindful pa din sa decision and action na gagawin mo, okay? So, thank you, group 2. Bye-bye! Hello, Group 3. So, Group 3, ano ang advice sa'yo ng spirit guide mo ngayon, no? So, nakita ko dito, Group 3, 3 of Pentacles, no? So, talagang nakita ko dito, it's talk about connections, no? Maybe sa family mo, sa friends, or sa relatives, or yung mga tao nakasurround sa'yo, no? So, when we say Pentacles kasi, it's talk about money or opportunity, and talagang,
connections, okay? So, I think marami rin tao nakakonect sa'yo, okay? And sobrang relevant sa'yo yung connections, no? So, lumabas dito is 2 of cups, no? So, I think group 2 yung iba sa inyo may asawa na or may boyfriend na or may jowa na, okay? So, nakita ko dito, no? Ito naman, wala namang specific na gender dito, no? Lahat ng gender dito is accept, okay? So, 2 of cups is representation of give and take, no? When it comes sa money, sa things, or even sa emotions ng tao, no? Ayan, no? Pagpapalitan, okay? Kung ano binibigay sa'yo ng partner mo, ay hindi na binibigay mo, no? And talaga nakita ko dito is mataas yung emotions, no, mo, group 3. And Ace of Cups, no, nakita ko dito you are Ace of Cups na kung saan you're very high intelligence, you have a high emotional intelligence, no. Talagang lahat ng bagay na ginagawa mo or effort na ginagawa mo or yes, mapaliit man yun or something, nilalapatan or hindi man gaano ka-importante yung bagay na ginagawa mo, pero still nilalagyan mo pa rin siya ng pagmamahal, no? And talagang napaka-relevant din talaga sa iyo yung salitang love, okay? And maybe talaga you are a person na kung saan tawag dito is mapagmahal na tao and caring na tao, no, nakita ko dito. And it's talk about maybe sa partner mo to, no, nakita ko. And ang nakita ko dito mga energy is Scorpio, Capricorn, Taurus, no? So, nakita ko lang dito, napakataas ng energy ng mga earth sign dito, okay? Earth sign na nakita ko dito, group 3, okay? And sabi dito is the sun, no? Nakita ko dito talaga, you are a center of attraction din talaga. Sobrang taas ng energy mo to the point na yung mga ibang tao or nakakonect sa'yo is talagang nakukuha nila energy mo kasi I think masayahin kang tao, no? And talagang palabiru ka or something, no? Para kang sana kung saan nagbibigay ka ng energy sa ibang tao, okay? Sobrang tinan mo pa lang dito, 'di ba? Pakita ko. 3 of Pentacles talk about connections and sinabi dito you are the sun, no? Maybe talaga nagbibigay ka ng energy sa mga taong nakakonect sa'yo, okay? And sinasabi dito is you are a positive person, no? Nakita ko dito and nakita ko napaka-strong mo din, no? And sinasabi rin talaga ng spirit guide mo dito na I think napaproud din naman ng spirit guide mo sa'yo, no? Kasi nga because of this, no? Talaga nakita niya talaga lahat ng bagay na ginagawa mo is ini-include mo nilalapatan mo talaga ng pagmamahal, okay? And nakikita ko lang dito is Ace of Pentacles, kaso nga lang kasi naka-reverse siya, okay? So, ito kasi, you are manifesting, no? Or maybe, nagmamanifest ka na mangyari isang bagay, no? Na yung gusto mo makuha, no? Nagmamanifest ka doon. And sinasabi kasi dito is prosperity without happiness, no? Maybe kasi baka nakukuha mo na yung mga minamanifest mo, pero hindi ka naman masaya, okay? Or maybe talaga nakukuha mo naman, God will provide sa'yo, but hindi mo gaano na-appreciate yung mga bagay-bagay o kadalasan hindi ka marunong magpasalamat kay kay God. Ayun sa dito prosperity without happiness, no? Maybe masyado ka pa nag-expect ng too much, no? Nakita ko dito. Pero kasi nakita ko dito is mapagmahal ka, no? Maybe talaga impatient ka lang, no? Nakita ko dito, yes, mapagmahal ka but you are impatient person din, no? Na to the point talaga gusto mo kagad mabilis, no? For example, may bagay ka gustong mangyari, dapat mangyari kagad 'yon within day na kung saan kung kailan mo siya naisip, no, dapat mangyari kagad, no? Sinasabi ko dito. And loss or talaga madalas nawawala ka rin talaga sa path mo or sa direction mo, no? Na kung saan is marami kang opportunity na mi-miss, no? Na kung saan marami kang mga opportunity na hindi mo ginrab, okay? Pero I think nakita ko dito, yung opportunity na hinihintay mo, dumating na siya, pero minsan, ikaw ang tumatanggi. Okay, nakita ko dito. May ba hindi sinasabi ng spirit guide mo, no? And next is 6 of Cups, no? So, ang taas din talaga ng emotions mo, no? Nakita ko na, puro cups kasi dito. And, sabi dito, maybe may mga tao ka rin naman na tinulungan, no? May mga tao kang tinulungan and may mga tao kang, yes, pinagkatiwalaan, pero binirake nila yung trust mo, okay? And talagang hindi sila marunong magpasalamat sa mga bagay na ginagawa mo. Ayan, no? Kasi ikaw, you are willing to give kung ano yung meron ka, no? You are willing to give kung ano meron ka. Lahat ng efforts gagawin mo, no, para makatulong sa ibang tao. Pero nakita ko dito, maraming taong hindi marunong magpasalamat sa iyo and iba rin talaga yung ginagawang feedback, okay? Maybe tinulungan mo na to pero grabe kung manira sa iyo, no? Ito nakita ko dito, group 3, no? And sinasabi dito, unforgiveness, no? Maybe ikaw, may mga bagay ka pa na hindi pinapatawad, no? Nakita ko dito. And siguro may mga bagay lang din na nangyari na hindi mo talaga kayang patawarin because sa actions na ginawa nila sa iyo, okay? And sinasabi dito kasi is
Five of Pentacles, no? Alam mo, napaka-relevant sa'yo yung Pentacles and Cups, no? So, when we say Pentacles, abundance, no? And Cups is emotions, no? So, napaka-relevant talaga sa'yo yun, okay? Ang sabi dito sa Five of Pentacles, life is hard right now. Look around, help is at hand, no? So, sinasabi lang dito na kasi you are a hardship din na tao, na kung saan talagang very diligent person ka din, no? And nakita ko yung determination mo sa mga bagay na gusto mong makuha, okay? Kaso nga lang dito kasi, may mga bagay ka lang din talaga na mataas yung pride mo minsan, no, na kung saan hanggat kaya mo gagawin mo, no. Nakikita ko dito kahit sobrang hirap na hirap ka na, gagawin mo pa din, no. And I think nakikita rin ng ibang tao yun, no, na talagang pinipilit mo talaga kahit kailangan mo ng tulong, no. And ay hindi sinasabi ng spirit guide mo sa'yo, no, walang masama kung hihingi ka ng tulong, no, kung lalo na hindi mo naman din talaga kaya yung isang bagay. Sinasabi lang ng spirit guide mo, okay lang naman manghingi ng tulong lalo na kung hindi mo na kaya, sinasabi sa'yo. And maybe loss of money or position, baka mamaya mag-ingat-ingat ka lang din, no, pagdating sa paggastos ng pera or maybe sa mga sa trabaho mo, no, ingat-ingat lang din kasi baka possible, baka mawalan ka ng or magkaroon ka ng lack of resources, hindi mo alam kung kanino ka kukuha. Kaya mag-ingat-ingat ka sa paggagastos, no, ng pera mo. Know your limitation when it comes sa mga gastusin, no. Pero pag pagkain naman, syempre ano ka ba? Pag pagkain, talagang pagdating sa pagkain, hindi mo kailangan mag-set ng limit, no. Talagang ang sinasabi lang dito, mag-ingat ka lang, no, kasi possible baka dumating ka rin talaga sa struggles na kung saan mauubusan ka ng pagkukunan, okay? And sinasabi dito harshness, no, medyo marami rin din talagang taong grabe rin magsalita sa no, talagang kaya siguro nakita ko dito na paano ka hihingi ng tulong kung yung lalapitan mo rin naman is may masasabi sa'yo, no? Parang ganon. And takot ka rin talaga sa sasabihin ng iba. Sasabihin sa'yo ng iba, no, na kung saan, halimbawa, tutulong ka. Tapos sasabihin sa'yo, paano nangyari yun, di ba? Kasi ang nakikita ko dito is minsan, ikaw talaga yung nagpo-provide, okay? Nakikita ko dito. Kaya nagtataka rin ibang tao kapag ikaw ang tutulong. Kaya ayaw mo naman din isipin yun na, ayun yung iisipin nila, no? Bakit ngayon ikaw na ang humihingi ng tulong, pero madalas ikaw yung tumutulong, no? Nakikita ko dito. And next is Three of Pentacles. See, puro Pentacles na nakita ko dito, no? So, ang sabi kasi dito, low quality or lack of skill, no? And isolation. Maybe ngayon, baka nag-isolate ka, no? Maybe mayahilig ka mag-isolate or mag-self-pity, ang nakita ko dito, okay? And maybe nangyari na to or mangyayari pa lang or nagkaroon ng group conflict when it comes sa inside the family or friendship or relatives, no, medyo may komplikado lang, no, or may mangyayaring komplikado when it comes sa group conflict, okay? And sinasabi dito is Five of Cups naman, no. So when we say five of Cups is feel your grip but know that things will get better, no. So sinasabi ng spirit guide mo din na okay lang na tingnan mo yung mga bagay na nangyari sa'yo or mag-look back ka, pero kung dumadaan ka man sa struggles, alam mo naman na kaya mong lagpasan yan, okay? Or darating din naman, nagagaan din naman yung loob mo kapag lumipas na or something, no? Pero kailangan din kasi dito ng actions, okay? Group 3. Wag ka masyadong mag-self-pity, no? Or talagang nawawalan ka na kagad ng gana, no? Hindi mo alam or mas iniisip mo pa kagad mag-overthink, okay? Or mag-iiyak kaysa gumawa ng actions. Sinasabi ng spirit guide mo, before ka umiyak, gawa ka muna ng actions, okay? Gusto ko lang din magpakatotoo, okay? Kasi for you din to, group 3, okay? And sabi dito is disappointment, no? Talagang may mga bagay ka rin din talaga na nadidisappoint ka sa mga pangyayari, no? Bakit ganon? Bakit ganyan yung nararanasan mo, no? So, talagang sinasabi na naman sa'yo ng spirit guide na okay lang naman mag-failed group 3, no? Kasi kasama naman sa buhay natin yan ang mag-failed, okay? Sabi nga nila, hindi ka magkakaroon ng learnings kung minsan hindi ka nagpi-failed, okay? Sabi nga nila, kapag nagpipil ka, ibig sabihin ginagawa mo yung best mo, okay? Kasi alam mo na ginawa mo yung lahat, yung efforts mo, pero talaga hindi mo lang din talaga nakuha or na-cop up yung needs na dapat na requirements for that, okay? Nakita ko dito. And fear of risk, takot ka rin talaga mag-risk, no? Or mag-take a risk sa mga bagay. Halimbawa, pagdating sa trabaho, no? Gusto mo yung ganito or talagang or halimbawa, may opportunity na dumarating sa iyo, kaso takot ka lang din talaga mag-risk, no? So, kailangan, huwag ka matakot sa risk, no? Kasi, malay mo naman, di ba, na, okay, baka matanggap ka rin naman, no? Baka kasi natatakot ka lang din talaga, or mas nauuna yung fear, no? Before risk, okay? Tsaka ka lang mag-risk kapag wala ning opportunity na yon. Kaya, ayan, no, miss opportunity rin din nakita ko dito kasi si Lord na ang nagbibigay, si God na ang nagpo-provide, pero kapag nandyan naman na yung, kasi may mga bagay ka rin kasing dinarasal or talagang nananalangin ka rin kay Lord,
pero napapakinggan ka rin naman talaga ni Lord, no? Talagang yung hinihiling mo minsan dumarating, pero kapag nandyan ikaw naman ang tumatanggi, no? Kaya nakita ko dito fear of risk, no? Mas nauna yung fear bago mag-risk, okay? And ayun, nakita ko ngayon, no, dito group 3, no? Sinasabi ni spirit guide mo, okay lang mag-failed, okay lang din ma-hurt, okay lang din magkaroon ng something, no, when it comes sa mga bagay-bagay, pero still continue, no, dapat continue pa rin yung mga bagay-bagay na ginagawa mo, no, even na may mga struggles and problems kang dumarating, pero dapat andun pa rin yung continuing ng mga bagay na actions mo, nandun pa din, no, para may progress pa rin, no, para hindi ka rin maging stagnant, no, and i-breakthrough mo na yung mga pag-uugaling meron ka na, for example, ina-isolate mo yung sarili mo, and so, nagkakaroon ka ng nagsiself-pity ka, no, and talagang yung mga naiisip mo kagad yung disappointment or something, no, so wag ka mag-overthink, no, just wait for the outcome na lang, tsaka ka na mag-overthink kapag nandun na yung results, okay, kasi baka mamaya kasi nakita ko dito, sinasabi ng spirit guide mo, pinapangunahan mo yung mga bagay na wala pa naman, okay, pero nakita ko dito talaga maybe okay naman yung partner mo, no, nakita ko dito, and talagang mapagmahal ka rin, no. Sasabi lang sa'yo ng spirit guide or ni universe is self-awareness is key. Tingnan mo, diba? Sinasabi na dito, sana magkaroon ka ng awareness, no, sa sarili mo, and take time today to go within and spend time with your soul, no. So try to go outside, no. For example, i-involve mo yung sarili mo sa sa nature para makaamoy-amoy ka na, or talagang makaamoy ka ng simoy ng hangin, okay? Para makapag-relax ka, para yung problema mo kahit papaano makalimutan mo for a while, and parang kumbaga kapag napapagod ka na, try to stop or rest, and after that, kapag nakarest ka na or nakuha mo na, nagkaroon ka na, nag-regain yung energy mo, then go sabak ulit sa mga battles na pinagdadaanan mo, no. So ayun ang sinasabi dito, and sabi dito, go for a walk in nature and ground yourself, diba? Tingnan mo, si universe na nagsasabi sa'yo, no, and meditate, listen to your favorite music, whatever you enjoy most, do that today, no. So kailangan talaga ma-breakthrough mo na yung mga bagay, kasi madalas nagsaself-pity ka rin kasi, no, or nag-isolate ka, no. So instead na mag-isolate ka dyan sa kwarto mo or sa kwadrado na yan, you should go outside and try to meditate and try to relax, or makinig ka ng music, no, para hindi ka masyado maging stagnant, okay? When we say stagnant, may stuck, okay, sa ganyang situation. Kasi kung patuloy lang yung mangyayari yan, walang mangyayari rin sa'yo. Paulit-ulit lang yung ganyang cycle, okay? Walang pagbabago, walang changes. Ang sinasabi nga sa'yo ng spirit guide mo, starting today, dapat may changes ka na, okay? Talagang ibahin mo na yung habit mo, kung ano yung mga dapat mong baguhin, dapat baguhin mo, okay? And para maging maayos din yung cycle ng life mo, okay? Group 3. So, ngayon group 3, kukuha lang ako ng energy, no? Maybe it is your energy rin, no. So Libra, tingnan mo, talagang lumalabas din talaga palagi ang Libra, no. So try to balance, no. Try to balance your decisions and actions, even your problems na problems and struggles na pipace mo, no. And just like sinabi ko nga kanina, face the reality, no. Huwag ka masyadong mag-self-pity, huwag ka mag-doubt, huwag mong i-down yung sarili mo, okay? Next, Sagittarius, see? Ang Sagittarius, ang energy ni Sagittarius very high. So ang mga Sagittarius person kasi talagang mahilig mag-explore, mahilig mag-thrill, no, mahilig sa mga thrill na may mga something extreme, no. And kaya sinasabi rin dito, try to explore, no. Group 3, try to explore more, okay? Kaya lumabas si Sagittarius. And Leo, no. So tapos sinasabi dito, kaya lumabas si Leo, try to be strong, no. Talagang kapag may dumating na problema, go face it, no. Face the reality, no. Wag ka masyadong mag-self-pity kagad, no. Kasi walang magagawa ang self-pity or pag-isolate kung hindi ka gagawa ng action, okay? So be strong, sinasabi sa inyo universe, okay? Kaya lang ba si Leo? Cancer, no? When we say Cancer, it's talk about rin talaga balancing din, no? And Capricorn, no? Si Capricorn nandyan din, and Aries. So ang Aries is very powerful zodiac sign. So dapat maybe siguro sinasabi dito, gayahin mo si Aries, parang ganun, no? Talagang si Aries wala siyang fearless kasi si Aries kasi siya yung pinaka-strong. So be be strong lang din sinasabi dito, no? And thank you group 3. I wish nakuha mo yung mga message na dapat makuha mo, and sana maging guide to sa'yo, no? So ayun na naman yung readings mo for today's, no. So sana ayun, try to be aware sa mga bagay nangyayari sa iyo, no. So bye bye.